Yun, magandang araw po muli sa ating lahat mga kapatid. Muli niyo po akong samahan sa ating continuation ng ating pag-aaralan. Ngayon nga po, nandito na po tayo sa Book 2 ng GLC 1. Muli po, bagong lahat tayo po muna manalangin. Aming Amang Diyos, pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat, Panginoon. Muli po, magandang araw po muli. Maraming salamat po muli sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin upang mapag-aralan po namin ng iyong salita, Panginoon. We pray po na bigyan mo po kami ng wisdom, kaunawaan, Lord, kaalaman para maunawaan po namin ang mga mensaheng nais mo pong iparating sa amin sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen, amen at amen. Salamat po. Yun, mga kapatid, magandang umaga po. Ito nga po ang ating continuation nga po ng ating pag-aaral. Ngayon nga po, nandito na po tayo sa Book 2 ng GLC1. Dito na nga po tayo sa unang session po. Ito nga po yung nag-iisang ugnayan. Ito nga po, no? Yung panalangin. Ito nga po kung nakikita niyo po, no? Panalangin. Nag-iisang ugnayan, panalangin. Ito nga po, no? Kung mabibigyan nga po tayo ng pagkakataon nga po na makausap ng personal, ang presidente, or ang pinakamataas na opisyal ng bansa nga po, no? Ano po kayang nais pong sabihin sa kanya, no? Ano po kaya nais mong itanong sa kanya, no? Rahel, hindi po natin alam, no? Kasi nga po, presidente mataas na tao po yan, no? So, maninito po tayo. Pero nga po, no? Talagang, kung gusto man po natin, talagang napakaliit na po yung pagkakataon na pwede tayong makausap, no? Ang ating presidente or mataas na pinuno ng bansa, no? Halimbawa, kailangan pa magpa-appointment or halimbawa, talagang may importante kang pakay sa kanya, mahalaga importante or maaring ikaw din ay mataas na tao para magkaroon ka ng mabilis na time para makausap ang presidente o mataas na pinuno ng bansa. No? Pero ngunit alam niyo po ba na may pribilehiyo po tayo na makausap po na ng higit na mas mataas pa po, no? Mas mataas pa, pinakamataas kahit sa mas presidente o kahit sino pang opisyal, no? May pagkakataon po tayo. At alam niyo po kung sino po ito? Ito po ang ating Panginoon, no? May pagkakataon po tayo, may pribilehiyo tayo makausap po siya, no? Sa pamamagitan po ng panalangin. Araw-araw po, oras-oras, kahit sa ano, pwede po natin siya makausap, no? Siya po ang pinakamataas, pinakadakila. Pero nga po, no, pwede po natin siyang kausapin, no? Pwede po natin siyang tanungin, no? Ilahad ang ating problema, ilahad ang ating nais, no? Pwede po, oras-oras, minuto, kahit saan po, no? Meron po sa pamamagitan nga ng panalangin nga po. Pero nga po, no, meron po, medyo marami po mga tao na minsan kulang po yung time nila, pagkakataon para manalangin, no? Kausapin ng Panginoon. Minsan sasabi nila, wala silang time, busy sa trabaho, or talagang minsan hindi po talaga nila nakasanayan po, no, na manalangin. Pero nga po, mga kapatid, sinasabi ko po, napaka-importante po talaga ng panalangin, no, sa buhay Kristiyano. Lahat po, lahat napaka-importante po ng panalangin. Kasi nga po, ito po yung para natin para kausapin po yung Panginoon, no? Nga po, no? Ang presidente nga po, ang hirap kausapin. Pero to, sa pamamagitan nga ng panalangin, no? Kahit oras-oras, minuto, segundo, pwede natin kausapin ng Panginoon, no? Napaka palad po natin, nakapa-bless po natin, no? Para makausap po ang Panginoon. Ito nga po, no? Kaya nga po, pag-aaralan nga po natin, yung mga katotohanan nga po, no? Tungkol sa pananalangin, ayon nga po dito sa Biblia. Ito po, no? Pag-aaralan nga po natin. Ito nga po, sinasabi nga po dito, no? Ang panalangin ay personal na pakikipag-usap sa Diyos. Nga po, no? Ito nga po, no? Kagaya nga po sa presidente, kailangan po magpa-appointment, no? Sabi nga po kanina, kailangan po may matagal pa, schedule. Ito nga po, pero sa Panginoon, no? Ito nga po, personal pa ipag-usap natin siya, no? No? Talagang kahit nasaan ka man, anong lugar, anong oras, no? Anong ginagawa mo, pwede mo kausapin ng Panginoon, no? Talagang intimate na usapan, no? Malapit na usapan, kakausapin mo siya, tatanungin mo siya. No, hindi lang para humingi, hindi lang para mag-request ng kung ano-anong bagay, no? Para kahit ilahad mo yung nais mo, no? Personal po talaga, no? Para nakausap po talaga yung, ito nga po, ano, sinasabi nga po dito, no, basahin nga po natin yung Mateo 6, verse 9. Sabi nga po ni Lord Jesus, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. No? Binanggit nga po dito ni Lord Jesus, sabihin mo, Ama. No? Parang napakalapit po talaga ng relasyon mo. No? Kasi nga po, no, mula po nung tinanggap natin si Jesucristo bilang ating Panginoon, talagang nagkaroon po, bumalik po yung magandang relasyon po natin sa ating Panginoon, no? Sa ating Diyos. No? Bumalik po, no? Kaya sinasabi niya, tawagin mo, Ama. Yung close na close, no? Personal. No? Para kausap mo yung tatay mo, sinasabi may gusto mo, ialahad mo yung nais mo, no? Kinakausap mo siya, no? No, mahal na mahal tayo ng Panginoon, no? Kaya sabi niya, Ama, no? Ama naming nasa langit,
personal, talagang relasyon mo personal, no? Kaya nga po sinasabi nga po dito sa unang-una, ang panalangin ay personal. Napakikipag-usap sa Diyos yun, napakaliwanag po. Ito na po, tignan po natin yung pangalawa, no? Sinasabi po rito, ang panalangin ay nakakatulong upang lumalim ang ating personal na relasyon sa Diyos. Ayon nga po dito sa awit 84 verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ito nga po, no? Nasabi po rito, no? Nasasabik, no? Talagang yung lingkod, nasasabik sa pumasok sa templo. Ano ibig sabihin po, no? Talagang kausapin, magdasal sa Panginoon, no? Kasi nga po, no? Kung talagang araw-araw mo kinakausap ang Panginoon, talagang lumalalim po yung relasyon nyo, no? Talagang, halimbawa nga po, example nga po, kagaya po dati, no? Sa, kunyari, naliligo ka pa or may girlfriend ka, gusto po, kinakausap po palagi siya, no? Talagang tinatanong mo siya kung ano yung gusto niya. Kasi nga, gusto mo lumalim nga yung relasyon mo. Kaya nga po, no? Ito po nga, sa pamamagitan ng pananalangin nga po, no? Nakakausap mo ang Panginoon, no? Sinasabi po yung nais mo. Hindi lang po puro kagustuhan lang, puro prayer. Kahit yung, kunyari, masaya ka, ikwento mo sa Panginoon, Lord, salamat po, ganito, sa lahat po, Lord. Hindi na puro kahilingan, hindi na puro ano sa atin, yung mga gusto natin, no? Kahit ilahad natin yung mga nais natin, yung mga nangyari sa araw natin, no? Ikwento natin sa Panginoon, talagang nakikipag-usap tayo sa ating Ama, no? Ganun. Kasi nga po, once na talagang araw-araw mo kinakausap Panginoon, oras-oras, talagang yung relasyon mo lalalim, no? Talagang mas lalo mo siya makikilala, no? Yung ayaw at gusto niya, talagang malalaman mo, no? Talagang magiging close na close kayo ng Panginoon, no? Yung nga po, ito nga po, tignan nga po natin dito sa ikatlo po, no? Ito nga po sinasabi, no? Ipinapakita ng panalangin ang ating buong pagtitiwala sa Diyos. So, basahin nga po natin dito, ayon nga po sa awit 62 verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Ito nga po sinasabi po dito, no, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, no? Sinasabi dito, no, sa lahat ng oras, no, hindi lang pag hindi lang nagustuhan mo lang, hindi pag type mo lang mag-prayer, no? Hindi, lahat po idulungan sa Panginoon. Isa kasi pag tayo, no, nakakalimutan natin mag-pray, no? Pagising sa umaga pa lang, gagawin natin mga gusto natin, no? Kaya minsan talagang feeling natin, araw natin parang talagang wala, no? Kasi nga, hindi mo lang tayo naipag-usap sa Panginoon, hindi man tayo nag-pray sa Kanya, ginawa natin kung ano gusto natin, no? Kaya sabi dito, no, magtiwala tayo sa Diyos, no? Lahat ng oras, no, ilakak natin. Kung ano man, kahit yung mga simpleng ginagawa mo, no, yung simpleng paglalakad mo sa araw-araw, simpleng pagsakay sa jeep, no, i-pray mo na, maging maayos yung, no, araw-araw, no, hindi yung kung ano rin gusto natin. Kung ano ba, pagpe-pray lang natin yung, kunyari, may sakit tayo, kunyari may prayer tayo, hindi po, lahat po, idulog natin sa Panginoon, lahat, araw-araw, sa lahat ng oras, no? Hindi na pag gusto natin, lahat po, nakikinig po ang ating Panginoon, mahal niya po tayo, no? Gusto niya po, nagtitiwala po tayo sa Kanya, araw-araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng ating gagawin, lahat po, itiwala po natin sa Panginoon. Ito nga po, isa pang-apat naman po, sinasabi po dito, manalangin ng may pananampalataya. Ito nga po, sinasabi nga po dito, no? Ayon nga po dito sa Santiago 1:6-8, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ito nga po, no? Pakanino siya, sabi nga po rito, no? Dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, no? Siya sabi ito, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais siya. Halimbawa nga po, example nga po, no? Nagpe-pray kayo sa Panginoon kasi nga, alam mo, no, na siya magpe-bless siya, magbibigay nila. Pero, gagawin mo pa rin, no? Isan, magsusugal ka. Iba gano'n, parang nag-pray ka, tapos gagawin mo, hindi pa rin, parang umaasa ka pa rin sa sugal or sa, mangungutan ka, no? Gagawin mo yung ibang paraan para magkapera ka, no? Nag-pray ka, pero gumagawa pa rin ng ibang paraan, no? At yung paraan na yun ay hindi pa maganda, no? Halimbawa kaya ng sugal, pangungutang, no? Gagawa tayo ng paraan para sa sarili natin, no? Nag-pray ka, pero
Hindi ka naman naniniwala na si Lord ang magpo-provide, no? Hindi ka sumasampalataya na siya magbibigay ng lahat sa'yo, no? Kaya nga sabi dito, no, huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ng isip mo. Halimbawa, no, nagdasal ka, pero yung kagustuhan pa rin gagawin mo, no? Aray, gagawa ka ng paraan. Minsan, nga, may mga ngutang ka, no? Hindi ka nagtiwala sa Panginoon na siya magpo-provide, no? Iba, nagsugal, no? Gumaya sa ganyan, para expect ko mananalo ako. No, hindi ko pa rin nagtiwala sa Panginoon. No? Nagtiwala ka pa rin sa sarili mo, sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong kaalaman. No? Hindi pa rin sa Panginoon. Kaya sabi nga po dito, no, magtiwala tayo sa Panginoon. No? Sumampalataya tayo sa Kanya. No? Lahat, alam natin, si Lord na magbibigay sa atin ng lahat. No? Mahal na mahal niya tayo. No? Talagang hindi niya tayo pababayaan. No? Siya ay magpo-provide ng lahat ng ating kakailanganin, lahat ng ating pangailangan sa araw-araw. No? Siya po ang magbibigay. No? Kaya nga po, wag po sa sarili nating kaalaman, wag po sa sarili nating... Kasi nga po, pag ginagawa natin gusto natin, kakayahan natin, madalas po mali, no? Mali tayo pag ginagawa natin sarili nating kagustuhan. Ito nga po, tignan po natin sa panglima naman po, sinasabi, manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon nga po dito sa unang Juan 5 verse 14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Ito, napakalinaw po, no? Kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Minsan, nagpe-pray po tayo, isip natin, ba't nga po, hindi sagot ni Lord yung prayer natin, no? Pakaramdam natin, okay naman yung hinihiling natin, maganda naman para sa atin, makakabuti sa atin, pero ba't hindi binibigay ni Lord, no? Pero alam po natin, no? Si Lord po, alam niya po lahat, no? At siya po ay holy God, no? Hindi niya po ibibigay. Alam niya po kung pakiramdam natin, mabuti sa atin. Pero alam ni Lord, no, na makakasama po sa atin yun. Alam ni Lord na maaaring pagpinigay niya po yun, no, magagamit natin sa hindi maganda yun or pwedeng mapalayo tayo sa Kanya. No? Kaya nga po, no, hindi niya ibibigay yun. Ayun nga po dito, basahin po natin Mateo 7:10-11. Sabi nga po dito, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Ito, sinasabi nga po dito, no, bibigyan ng mabubuting bagay, no? Nga po, no? Kasi nga po, kung may hinihingi tayo, pakiramdam po natin, okay yun, maganda yun. Pero alam ng Panginoon na hindi yun makakabuti sa atin. Alam ng Panginoon na makakasama yun sa atin. Hindi niya po yun ibibigay, no? Mahal na mahal niya po tayo. Ayaw niya po tayong mapahamak, no? No? Hindi po ganyan, hindi po ang Diyos ay, no, basta ibibigay ko lang, bahala ka na, basta masaya ka. Hindi. Alam ng Lord, gusto niya yung talagang tunay na magiging masaya ka, tunay mga gamit mo, tunay na makabuti sa'yo. No? Hindi niya basta bibigay kung ano yung hiling mo. Kaya minsan, nakatanong po tayo, ba't gano'n si Lord? Okay naman itong hinihiling ko, ha? Para naman sa makakabuti sa akin to, no? Para naman to, halimbawa, magagamit ko naman to para makatulong. Pero ba't hindi niya binibigay? Maganda naman yung intensyon ko. Kapatid, isipin po natin, no? Yung kaalaman po, yung karunungan ng Diyos, hindi po natin kayang unawain po yan. No? Alam niya po lahat, no? Alam niya po mula sa pagkasilang pa natin hanggang dulo, alam niya po lahat, no? Pag binigay niya po sa atin yan, alam niya kung ano yung pwede natin gawin, ano yung pwedeng mawala sa atin, no? Alam po natin. Kaya pag po tayong manulungkot or lalong mag tayong magalit sa Panginoon kung yung mga hinihiling natin ay hindi natin nakukuha, hindi niya binibigay, kahit pakiramdam natin maganda naman sa buhay natin. Wag talagang sabihin natin, no, your will pa rin, Lord. Yung kagustuhan mo pa rin, Lord. Kasi nga po, yung po ang pinaka-the best para sa amin. Yun po. Kaya nga po sinasabi dito, manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Ito nga po, no, ipakita po natin sa 6 naman po, no. Pinapakita ni Jesus kung paano gawing bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang pananalangin. Ito nga po, no, pinakita rin po ni Jesus, no, yung mga example nga, no, na kailangan natin manalangin, kausapin ng ating Ama. Ito nga po, no, ito nga po yung sa matapos niya yung pagalingin yung Mike. Ito nga po doon sa Lucas 5:16. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Ito nga po, no, nalangin nga po siya, pumunta sa mga ilong na lugar, no, patapos yung magpagaling. Ito naman po sa Mateo 14:23. Ito nga po yung sa pagpapakain niya ng 5,000 na tao po, no. Tapos yung pagtapos yung pinasakay nga po, yung isang bangkay, mga alagad, sinabi po, matapos niyang paalisin ang mga ito,
mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Ito nga po, no? Si Jesus po, no? Diyos po siya, no? Pero anong ginawa po niya, no? Patapos po niyang pagalingin nga po yung may ketong, no? Matapos yung magpagaling, patapos po niyang magpakain ng mga tao, matapos po niyang sambuhin ng mag-preach, magsasabihin ng mabuting balita, no? Nanalangin po siya. Sa lahat ng pinapakita po dito, no, talagang nanalangin po siya. Kinakausap po niya ang Ama, no? Kaya napaka-importante po ng pananalangin. Kasi nga po, si Jesus mismo, no, si Lord Jesus, no, example po na kinakausap niya po ang Ama, no? Kaya tayo, ganoon din po, no? Kausapin po natin ang Ama sa lahat ng ating gagawin, no? Sa pagkain, kahit pagkain, pagkatrabaho, kung saan man tayo pupunta, no? Okay, may pakiramdam natin, no? Hindi, kausapin natin ang Panginoon, no? Sabihin natin kung anong gusto natin, no? Kausapin natin palagi ang ating Ama. Yun, ang ganda po. Ito nga po, no? Tingnan natin kung paano naman po tinuruan ni Jesus ang mga disipulo kung paano po manalangin. Ito nga po, ayon nga po dito sa Mateo 6:5-8, pag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tularan. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ito nga po, no, sasabi dito ng Panginoon, no, kung ngayon nanalangin, no, huwag kayong parang pakitang tao, no. Kaya sinabi pa po dito, no, talagang nanalangin sila, no, nandun sila sa mga harap ng sa kanto, no, sa kanilang pinapakita nila sa mga tao, nakatayo sa mga sinagoga, no, parang pinapakita nila sa mga tao na, oo, banal ako, no, sumasamba ako sa Panginoon, no. Parang pakitang tao, no, gusto lang nila na makita ng mga tao na nagdadasal sila, no. Parang sa atin din po, no, kung tayo nagdarasal, no, natin pagkalat, no. Talagang kasi ang pagdasal po ay talagang one-on-one pag-usap natin sa Panginoon. Hindi natin kailangan na pagpalaki pa, no? Hindi po, mali po yun, no? Gusto ng Panginoon talagang makausap ka ng personal, no? Sabi nga po dito, pumasok ka sa kwarto mo, no? Manalangin ka sa iyong Ama na hindi mo nakikita, no? At siya mismo ang magbibiyaya sa gagantimpala siya, no? Huwag po tayong magyabang, no? Huwag po tayong magpanggap, no? Kasi nga po, ayaw ng Panginoon ng gano'n, yung pakitang tao lang. Gusto niya totoo sa puso natin. Kasi alam ni Lord yung puso natin, no? Kasi sinasabi natin, no, nakapikit ka niyan, nag-ano ka. Alam ni Lord kung ano yung hangaran ng puso mo, no? Kung totoo bang gusto mo mag-pray sa Kanya or nagyayabang ka lang sa mga tao. Kaya nga po sinasabi dito, no, huwag tayong magyabang, no? Manalangin tayo ng tunay mula sa ating puso, no? Gawin natin yun para makausap pa Panginoon, no? Hindi para sa pagyayabang, no? Yun nga po, no? Dito naman po, no, basahin nga po natin yung panalangin na itinuro ni Jesus. Dito nga po sa Mateo 6, verse 9, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ito nga po, no, sa unang part po, no, sa verse 9, no, sinabi ni Lord Jesus, no, sinabi sa mga disipulo, sinabi, ganito kayo manalangin, aming Amang nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sabi nga po dito ng Lord Jesus, na unahin po natin na papurihan, sambahin natin ang Ama, no? Siya ang lumikha, tagapaglikha, nagbigay sa atin lahat, no? Unahin po natin yun, no? Talagang pagbigay tayo ng papuri sa Panginoon, sa ating Ama, no? Talagang kilalanin natin ang ating Panginoon, ang ating Ama, no? Unang-unahin ang ating gawin. Ito nga po, sa pangalawa naman, sinabi dito,
dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito kasi sinasabi nga po dito, no? Pag-pray natin bago po yung mga kahilingan natin kung ano. No? Pag-pray natin na, no? Ang Panginoon na maghari po. Kasi alam nga po natin, no? Ngayon po, dito sa Panginoon natin, ang mundo, no? Ang naghahari po dito, ang kasamaan pa po, no? Kaya nga, ipag-pray natin na dumating na po yung araw, no? Dumating na yung araw na ang Panginoon ay maghari. Lalo na po, no? Sa paligid natin, unang-una sa puso natin, no? Ipag-pray natin. Sa lahat na unang-una sa puso natin, sa pamilya natin, sa lahat, kamag-anak at kaibigan natin, maghari ang Panginoon, no? Masunod ang kalooban niya dito, no? Tulad ng sa langit, no? Dito sa lupa, no? Kasi nga po, alam natin, no? Ang sinusunod pa rin ng mga tao dito, no? Kalooban ng kasamaan. Kasi nga po, alam natin, ang kasamaan nga po naghahari ngayon dito, no? Kaya po, ipag-pray natin, no? Bago po yung mga kahilingan natin, sabihin natin, Lord, ikaw po maghari sa aming buhay, Lord. Ikaw po maghari sa buong mundo, sa buong Pilipinas, no? No? Kagaya nga po ngayon dito, mag-election nga po, no? Pag-pray natin, no? Lord, ikaw po mag-provide, Lord, mga politiko, mga leader na tutulungan kami para maipakalat ang iyong mga salita, no? Ikaw po maghari sa kanilang buhay, sa kanilang puso para lalo po kami mapalapit sa iyo, no? Maging mas maayos itong bansa namin, no? Pag-pray natin, no? Kasi Lord, no, ang Panginoon maghari doon, no? Masunod po yung kagustuhan niya, hindi yung kagustuhan natin, hindi kagustuhan ng mundo. Yun po. Kaya nga, no, kaya sabi po ni Lord Jesus, no, pag-pray po natin, no? Maghari ang Panginoon sa aking buhay, sa buong mundo, no? Dito sa mundo. Yun, salamat po, no? Ito nga po, no? At ang pangatlo naman po, sinasabi, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Yun, no? Alam ni Lord, kailangan natin lahat yung pagkain gamit, no? Kaya sinasabi niya, yes, ipag-pray mo rin, no? Hilingin natin sa Panginoon, bibigyan naman po niya. Sabi nga po niya, ayon sa kanyang kalooban, no? Humiling tayo, sabihin natin, no? Kung ano yung nais natin sa kanya, no? Alam naman ni Lord yung kailangan natin, pero gusto niya talagang umasa tayo sa kanya, no? Sabihin natin yung nais natin sa buhay. Kaya po sinabi nga po dito, no? Araw-araw. Hindi na po sinabing buwan-buwan, taon-taon. Kasi nga gusto ni Lord, no? Talagang araw-araw tayong lumapit sa kanya. Kasi nga po, minsan ang tao, pag marami ka ng ganyan, no? Nakakalimutan mo na tumawag sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga sinabi dito, no? Araw-araw na yung pagkain namin, Lord. No? Gusto ng Panginoon na araw-araw tayong umasa sa Kanya, no? Huwag sa ating sarili, no? Kasi nga po, pag minsan sobrang blessed na tayo, nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon, no? Dito, no? Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, no? Parang dito, ano po, no? Araw-araw tayong humingi, araw-araw tayong manalangin sa Panginoon. Lord, ngayong araw to, ikaw na po mag-provide muli ng aming breakfast, yun, lunch, dinner, samahan mo na rin po ng merienda, Lord. Samahan mo rin mga ganyan, no? Kailangan natin yung makakabuti sa katawan natin, no? Nag-pray natin araw-araw, no? Tumawag tayo sa Panginoon, no? Alam niya, kailangan natin yan, no? Gusto lang niya talagang sabihin natin sa Kanya, no? Paalam natin sa Kanya, no? Na talagang gusto natin to. Talagang bibigyan naman ng Panginoon yan, hindi niya tayo pababayaan. Pero po, no? Sinasabi, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ito, sabi nga po nito, no? Alam po ng Panginoon na magkakasala pa rin po tayo, no? Hindi na po sinasabing nakilala natin siya, talagang straight na tayo. Alam ni Lord, kasi nga po, nandito pa rin tayo sa mundo na alam natin naghahari ang kasamaan, no? Meron pa rin mga tukso dyan. Kaya sinasabi natin, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, Lord, sa araw-araw. Lahat po. Kasi alam ni Lord, magkakasala tayo, no? At sinabi niya rin po nito, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Gusto rin, Lord, na magpatawad din tayo, no? Tulad na pinapatawad tayo ng Panginoon. Magpatawad tayo. Kasi nga po, no? Gusto na ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa, no? Gusto natin, no? Gusto ng Panginoon na talagang magmahalan tayo, magtulungan, no? Sabi nga po niya, no? Kahit mga kaaway natin, mahalin natin, no? Kaya nga, sabi ng Panginoon, magdasal tayo, no? Patawarin tayo sa ating mga kasalanan dahil alam niya patuloy tayong magkakasala at pagpatawad tayo sa lahat ng mga nagkakasala sa atin, no? Para talagang maging maganda yung relasyon natin, unang-una sa Panginoon at sa ating kapwa sa paligid natin. Yun. Ito nga po, no? Sa panghuli at sinabi dito, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ito nga po, no? Kagaya ng pag-aaralan po natin nakaraan, no? Yung sa tukso, no? Napaka-importante po talaga ng panganalangin. Kaya nga po sinama ni Lord po ito, no? Yung
ipagdasal natin sa ating Ama na huwag tayong hayaang matukso. Kasi nga po, no, dito sa mundo, no, talagang hindi po titigil si Satanas para tuksoin tayo, no? Kasi nga po, inggitero si Satanas. Gusto niyang isama tayo dun sa kung ano yung kasasapitan niya po, no? Gusto niya. Kaya nga po, dapat manalangin po tayo, no? Kaya nga po sinabi ni Lord Jesus, huwag mo kaming hayaang matukso. Kasi alam niya po, matutukso tayo at matutukso, no? Nandito tayo sa mundo, mahina po tayo, no? Kaya sinama niya po sa prayer po to, sa panalangin na gagawin natin, no? Panginoon, huwag mo po kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sama-sama, no? Kaya nga po, palagi po ating ipagpipray kay Lord yan, no? Huwag natin sabihin, hindi, malakas na ako, kaya ko na yan, tukso na yan, kaya ko na yan. Hindi, mahina po tayo, no? Wala po tayong lakas. Pero sa magitan po ng ating pananalangin, katulong ng Panginoon, kakayanin po natin lampasan ang tukso na yan, no? Kaya huwag po tayong magmayabang na, mabuti na ako, magaling na ako, hindi na ako kayang tuksoin. Huwag po. Kaya po tayong tuksoin kung wala po ang Panginoon. Kaya po, manalangin po tayo araw-araw, oras na huwag po tayong matukso at malayo tayo sama-sama. Yun po, no? Napag-aralan nga po natin, no? Yung unang sesyon, ito nga po yung nag-isang ugnayan panalangin, no? Nakita po natin na talagang napaka-importante po talaga ng pananalangin po, no? Sa ating buhay, sa araw-araw, no? Kaya nga po, mga kapatid, talagang araw-araw po tayong manalangin, araw-araw tayong tumawag sa Diyos, no? Oras-oras, no? Maglagay po kayo ng schedule, no? Halimbawa, ako po, ginagawa ko po, no? Paggising sa umaga, every alas 12, alas 3, alas 6, no? May oras po ako kasi nga, hindi ko alam po siya sabing, bawal mag-pray ng ibang oras. Nga po, parang guide nga po natin yan para hindi natin makalimutan, no? Para may guide po tayo na, ganito na, alas 12 na, mag-pray na ako. Alas 12 na, mag-pray na ako. Pwede lang po kahit oras-oras, no? Kasi minsan nga po, nakakalimutan natin kasi minsan busy na tayo, no? Pero pag talagang may oras po tayo, no? Yari, alas 12 nga po, alas 3. Alam natin, pag alas 12, mag-pray na tayo, no? Kung gusto mo, pag naalala mo, hindi naman, kung maalala mo, mag-pray ka, no? Talagang mag-pray tayo araw-araw sa Panginoon, no? Lahat ng gagawin natin, ipag-pray natin, no? Lahat ng kailangan natin, no? Hindi lang kailangan, no? Kahit nga po yung simpleng, yung masaya kang yan, ikwento mo sa Panginoon. Kasi nga po yung prayer nga po, nabasa nga po natin, personal na pa ipag-usap po sa Diyos, no? Pag-usap sa ating Ama, no? Kaya po, no? Alam ba, sa araw na to, naging masaya ka. Ikwento mo sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon. Lord, salamat po. Ang saya-saya ko ng araw na to. Lord, usapin mo siya, sabihin mo yung kasiyahan mo, no? Pagpasalamat. Kasi lahat naman po, no, ito, galing sa Panginoon to Ipagpasalamat po natin, no? Kausapin po natin siya, no? Hindi nang palagi pag may kahilingan tayo. Kasi minsan nga po tayo, no? Pag may gusto lang tayo, pag may nihiling na tayo nagpe-pray, no? Hindi po. May kahilingan man tayo o wala, masaya man tayo o malungkot, no? Ano man po, mag-pray tayo sa Panginoon, napaka-importante po, no? Wala po tayong lakas, no? Kung tayo lang. Kailangan po natin tulong ng Panginoon, no? Huwag pa tayong umasa sa sarili natin. Kapatid, mahina po tayo, hindi po natin kaya kung tayo lang. Kaya, yan po, kaya sabi ko po, araw-araw, oras-oras, mag-pray po tayo sa Panginoon. Pag-gising pa lang po natin sa umaga, no? Bago tayo gumawa ng kung ano-ano, minsan, no? Pag-gising sa umaga, stress ka na, o ano yung gagawin mo, hindi. Mag-pray ka muna. Manalangin sa Panginoon, no? Siya yung mag-aayos na lahat, no? Para maging maganda yung flow ng araw mo, no? Hindi yung pag-gising mo pa lang, stress na stress. Ano yung gagawin ko? Ano yung gagawin ko? Hindi. Unang-una, pag nakahiga ka pa lang, pagbangon mo pa lang, no? Bago gumawa ng kahit ano, mag-pray ka sa Panginoon, no? Pasalamat ka. No? Sabihin mo, yung pag-gising mo pa lang, no? Magpasalamat ka. Napakaraming pwede ipagpasalamat mo sa Panginoon, kapatid, no? Kaya, kung iniisip po natin sa buhay natin, no? Parang, magati buhay ko, no? Parang sobrang lungkot ko naman. Parang, ba't ganito nangyari sa buhay? Hindi. Yung pag-gising pa lang po natin sa umaga, no? Pagpapasalamat na yun, no? Napakarami po natin pwede ipagpasalamat sa Panginoon. At ngayon po, idaan po natin yan sa panalangin, no? Pagpapasalamat sa ating Ama, no? Napakabuti po natin Panginoon, no? Usapin po natin siya, no? Para talagang mas lumalim po yung relasyon natin sa Panginoon. Yun, muli po. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama niyo po muli sa akin sa araw na to. Muli po, bagong lahat, tayo po muli mag-closing prayer.
Aming Amang Diyos, pinakamakapangyari at pinakadakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli sa pagsama niyo po sa amin sa aming pag-aaral ngayong umaga ito. Salamat po muli sa wisdom, karunungan, kaalaman, Panginoon. Salamat po, Lord. At I pray rin po, Lord, na patuloy mo pong itouch po lahat po ng mga puso na nakapanood po itong video na ito, Lord, upang mas maunawaan po nila yung mga mensahe na mo pong parte sa Panginoon. Lord, muli po, Panginoon, samahan mo po kami, tulungan mo po kami. Wala po kaming kakayahanan, Lord, kung wala ka, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na palagi po kaming tumawag, Lord. Lagi po mag-pray po, Panginoon. Lord, dahil ikaw lang po ang makakatulong sa amin, Lord. Wala po kaming kakayanin kung wala ka, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, I pray. Amen at amen. Yun. Maraming salamat po muli mga kapatid. Muli po, samahan niyo po muli ako next week sa ating continuation po ng ating pag-aaral dito po sa GLC 1 Book 2, Session 2 naman po next week. Muli po, maraming salamat po. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong tumawag sa ating Panginoon. Muli po, to God be the glory. Salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat po.